Katong na ospital yun akong anak nga takil kong bill ba sa ospital. Maglisod ko kaya ang akong kwarta gamay ra. Siyam ko kabuan, kuyog-kuyog ni. Oo, ako'y pinakadugay nga piin niya po. Buhay na pinto. Di asin sumantanan, matuyog ko niyang kuyog. Na kay future kong maauban ka sa iyang grupo. Meet Ariel Salvo, one of the company's rice commissary heads in the Mindanao region, covering Butuan and Surigao City. Nagsimula bilang isang konduktor, personal driver at naging personal assistant. Mula sa manubela hanggang sa sariling sasakyan, tunghayan ang kanyang biyahe patungong tagumpay. Nagsimula ang istorya ni Ariel Salvo sa Ormoc City. Isang padre de pamilya, may asawa at 2 anak na babae. Naging kasambahay, konduktor ng bus at kalaunan ay nakipagsapalaran sa Manila. Ngunit sa halip na ginhawa, mas naranasan niya ang hihirap ng buhay. Tumagal lamang siya sa loob ng 6 na buwan at umuwi sa Ormoc para makasama ang pamilya. Namasukan siya sa Ormoc Rizal Enterprises bilang tagapagbantay. Sakto lang ang sweldo para may maipantawid sa pang-araw-araw, pero nakakaranas pa rin siya ng hirap sa buhay. Wa pag yun, sa una ka na bang lisod yun, lisod. Makakaon man, pero lisod. Sa kabila ng lahat ng hamon ng buhay, mas pinili niyang lumaban. Katong na ospital yun akong anak nga takil kong bill ba sa ospital. Maglisod ko kaya ang akong kwarta gamay ra. Katong yun nga struggle na ako kanang ospital kay dili man ka usara ka higayon nga mo ospital. Labis ang pasasalamat ni Ariel sa kanyang amo na tumulong sa kanya sa panahon ng pangangailangan. Mo tabang sun sila. Pinakadako gid nga rason nganong ni lungtad yun ko sa ilang yun. Niya kinahanglan akong serbisyo, naagin ko permi. Naundang lang ko pagka wa na yun sa akong agaon. Nang nawalan siya ng trabaho, sa pagpanaw ng kanyang amo, panahon na ang gumawa ng paraan upang muling magtagpo ang landas nila Eric Tolo. Nakasuod ko sa IRT tungod ni Boss Eric. Nagkita mi kausa sa Gaisano. Nagpahilot siya. Mamusta siya? Okay na kay ko, wala na ko'y trabaho. Niundang akong trabaho. Yahay na. Dito, sugod na to, dito na ko niya. Sidekick na ko niya. Siyam ko kabuan, kuyog-kuyog ni. Oo, ako'y pinakadugay nga piin niya po. Akong mga kaila po nga, amo pong mga amigo ra ba? Di asin sumantanan ko, matuyog ko niya mo kuyog. Atong December 2022, kasabot na si Ma'am Jubelog, Boss Eric, nga padaan ako sa Butuan. Ako sigurong ibaligya akong balay kay adto naman ko mapuyo sa kuan. Tanghalin sa balay, sobra sa ipambayad sa mga utang. Kay namtay utang kay saray atong income sa una. Kanya ang sobra, mo among ibit-bit diri sa Mindanao, at least nami baon gamay. Nagmotor mi ni Mrs. Walang Honda Click na ko. Ingon siya, dad-an ang imong motor kay para magamit na nimo dito. Nagmotor mi. Gikan sa Ormoc, nilakaw mi alas 7 sa buntag. Niabot mi sa Butuan og alas 8 sa gabi. Si Mrs. wa gyud siya makuan ba nga nahilayo siya sa iyang pamilya. Magsige naman siya hilak bisag on the way na mi diri sa Butuan. Ug mumalik ta. Asa man ta mo puyo, wa naman tay balay, baligya naman ato. Wa na tay kaulian. Diretso na ta. Wa na ni uli ay mao na ni. Nangita man tag opportunity, di ba? At least mugawas ta sa atong comfort zone. Kami randoan ni Mrs. Ako'y tig lungag, siya tig takos, ako sa mo deliver. Antod ni tuyok ang mga adlaw, punan na pog lain tindahan. Tuyok na pod ang simana, punan na pod, antod pila ka buwan na nahurot yun na mo tanan nag-serve. Pag tuyok na pod sa usa ka buwan, nagpuno na sad mi kay napunan sa tindahan. Nagpuno na sad mig tao kay ang amo sang lungagon daghan na pod. Unya karon purya-buyag lang, 14 na gid mi ka tao diri nga nagserbisyo sa rice commissary. So usa ka adlaw, pagsugod sa kasako, duha, ni tulo, mahurot mi og 12 ngadto sa 15. Pero mosobra pa og 15. Labi na ko ang demand, kusog, labi na may mga okasyon, na order, muabot mig 20. Na order 800. Di naman na makarga sa motor. Inabara na ako. Isa kaya na akong nabara. Dahil sa pagsusumikap ni Ariel at ng kanyang asawa, napalago nila ang oportunidad na ibinigay ni Boss Eric sa kanila. Si Boss, maayo kayo nga tao. Lesson yun nga ako nakuha niya. Disgrasya yun ta. Basta magtanga-tanga ta. Katunon yun og maayo ba nga. Makamaog ka nga mo. Tindog kag tindahan niya. Ikaw, imog yun. Ang iyang tawag anang tindahan, mo na ibuhatan sa kwarta.
Hanap buhay natin to. So, alagaan natin. Daghan na kay siya gitabangan, daghan na yun. Bisan pag makasa man sa iya, iya gihapon pa sa iloon. Na kay future kung maauban ka sa iyang grupo. Karon murag maayo na. Okay na. Na naman ko na-produce nga kung unsay gusto kaon, magkakaon na. Arang-arang yun. Hayahay. Naay usahay mga problema nga tabanganan, dali naman lang tagakuot. Naa na dayon makatunol na dayon tawa. Naka-drive na kong sakyanan karon nga ako gyud, ako na, dili na ko ako yung driver, ako na. Sa una, mingon sila daghan kong sakyanan, pero dili ako, igor ako mong drive. Iniguli na ako, magbaktas na. Pasalamaton ko labi na ni Boss Eric og ni Ma'am Jubel tungod sa ilang gihatag nga opportunity sa pagdana ko sa Rice Commissary, co-investor nga nakatabang nako maong naingon ko karon nakamao ko og pagdatindahan sila tanan mo'y naghatag nako og opportunity nga makaangkon ko og Crispy King nga tindahan. Sa kasalukuyan, si Ariel Salvo ay isa ng matagumpay na negosyante. May-ari ng 6 na Crispy King stores, the former follower, now a leader. Ang dating nagmamaneho ng sasakyan ng iba, ngayon ay nagmamaneho na ng kanyang sariling kapalaran. Mula sa manobela, patungo sa kanyang pangarap. Kanang willing to serve gyud ta. Diha man sad ta makakita og opportunity. Andam ra gyud ta nya willing to serve sa nagkinahanglan. Ang grasya musunod na. Isang patunay na kapag ikaw ay may pusong handang maglingkod, siguradong makakamtan mo ang tagumpay. Claim your success.